A day in my life as a full-time creator, ma'am. Kinabukasan na to ng vlog, mga mima, and medyo okay na si Skyler dyan. Yung ngita niya is medyo masakit pa rin, pero nakakapaglaro naman na siya. And then, medyo clingy pa rin siya, pero okay naman na siya. Hindi na siya nilagnat. Pinatungan ko lang ng unan yung paa niya kasi nga medyo namamaga pa talaga yung bakuna niya. And then medyo masakit pa rin. Pero hindi naman siya nag-iiyak. Behave naman na siya. So fast forward tayo. Kinabukasan na to ng vlog eh. And ayun si Skyler, madaling araw. Gumising siya. Hindi ko alam kung bakit. Kasi si Skyler is tulog yun 7 hanggang 6 hanggang umaga na talaga. So, ayun, nagulat lang ako kasi madaling araw nagising siya. So, tulog. Makikita niyo dyan ang daddy niya. So, tulog pa siya kasi nga agang nagising ni Skyler. So, ang mommy, hindi pwedeng bumidlip kasi nga baka makakuha si Skyler ng kumot. Tahip niya sa mukha niya kasi nga nakakadapa na rin siya. So, ayun, natatakot ang mommy. Kaya hindi na rin ako natulog. Nung nakatulog naman si Skyler, so mga bandang pag-alis siguro ng kanyang daddy, is yun, nakatulog na siya. So, since hindi na rin naman ako nakatulog, pinilit ko naman matulog. Pero hindi talaga eh. Hindi ko na nahabol yung antok ko. So, ayun, naglinis na lang ako ng mga damit ni Skyler. So, inilipat ko yung clothes organizer sa isang Durabox. Kasi ang dami niyang medyas. So, dahil nga nadagdagan yung mga damit niya, kala ko hindi na magkakasya sa Durabox. So, ayun, tinanggal ko siya. So, isip ko nakasya pala. Yun, binalik ko ulit. So, napaka-busy na muna ako kasi nga hindi talaga ako inantok na simula nung nagising si Skyler ng madaling araw. So, ganun talaga ako. Hindi na ako natutulog. Hindi na ako nakakatulog kapag nawawala na yung antok ko. Kaya bumabawi ako sa gabi. Kaya nga sa gabi, hindi na ako nakapaglinis. Maraming mga sombrero tsaka medyas na ibinigay kay Skyler. So, natagdagan yung mga sombrero niya. So, may bagong pamorma na naman ng aking bossing. And after ko ayusin mga gamit ni Skyler, mga damit niya, dito naman ako sa kanyang mga baby essentials, yung mga lotion and mga mansanilya, then diaper. So, ayun, nag-ayos-ayos na muna ako dyan. Habang may time pa akong maglinis, so ayun, gumawa na rin ako ng damit ni Skyler. So, naganda na rin ako ng pamalit niya. Dahil malamig, since pagyuhan nga, hindi ko naman na siya pinaliguan. And bawal din pala siya maligo kasi nga pangalawang araw niya palang ngayon bakuna. So, Sabado pa siya pwedeng maligo. So, yun, kinuha ko na rin yung mga gagamitin niya. Yung nasal spray and yung mansanilya, diaper, tsaka wipes. Hinanda ko na muna yan para pag-ising niya, bibisan ko na lang siya. So, lagi ko talagang in-sprayan yung ilong ni Skyler kasi nga medyo nagkakasipon siya. Kinabukasan na to and pagpasensyahan nyo na yung mukha ko dyan kasi kagigising ko lang and maaga kaming umuwi kay Daddy Lester, kaya sa bahay nila Daddy Lester. So wala lang, gusto niya lang kami pumunta dun kasi nga namimiss na si Skyler ng mga tita niya. So ayan, pumayag na rin ako pero umuwi rin kami mga hapon kasi hindi pwede matulog si Skyler dun na. Hindi pwede siya matulog dun kasi sobrang mainit kay Daddy Lester, sobrang kulog. So, kaya hindi ko
di kami pwede matulog doon kasi nga si Skyler is mag-iiyak-iyak mo siya doon. Nung nakarating naman kami kila Daddy Lester, ayun, nagsimula na si Skyler magmuryot. So, siguro nga, naiinitan siya and namamahay na rin kasi nga, ngayon na lang ulit kami nakauwi kila Daddy Lester. So, kaya nag-iiyak-iyak siya. Siguro namamahay siya, naninibago siya. So, after nun, kinabukasan, pinakain ko na si Skyler kasi nga malapit na siya mag 6 months. So, yung unang pinakain ko sa kanya is patatas. So, nagustuhan niya naman yan, guys. And, yun, kinukuha niya pang yung kutsara. So, hindi na ako nakapag-read ng preparation ko ng food ni Skyler kasi nga, late na rin ako nagising. Ang kinabukasan, nauna ako kay Skyler gumising. So, ayun, nagtayin na ako para mag-prepare ng kanyang kakainin. So, pangawang araw niya nakakain ng patatas. So, habang tulog ko si Skyler, tapos nag-prepare na ako ng kakainin niya. So, pinuhin ko ng patatas para malaki. Nung natapos ko naman pakulan yung patatas, ininit ko naman yung ulam namin kagabi. Inuluto ni Daddy Lester na hindi ko alam kung anong tawag pero nilagyan niya ng sardinas na may chicharon and meron siyang sitaw at kalabasa. Since nung buntis talaga ako, si Daddy Lester talaga yung nagluluto hanggang ngayon. Siya, sobrang solid talaga niya magluto kasi nga sobrang sarap niya magluto. Nasa lahi talaga nila yung magagaling magluto. So, and nung lumambig naman yung patatas, ayun, pinagpipirat ko na siya sa maliliit. Inagay ko na siya sa pagkainan ni Skyler para maya-maya is makain niya na.